once na naramdaman mo yung Espiritu ng Diyos, as I said, may pwersa na nasa loob mo. Hindi ka mapapakali hanggat hindi mo na ibabalita yung kabutihan ni Kristo. Sapagkat ang ibig sabihin nga ng power, capable to reproduce, manganganak ka spiritually. Praise the Lord. Dako na tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Book of Matthew, chapter 28. Babasahin natin ang talatang ito mula po mga kapatid sa ating Biblia hawak. Kung sa screen ay mababasa natin at ganito ang nakasaad sa talata ng Bible. 28 verse 19 ng Book of Matthew. Let us read. Dahil dito magsiayon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Praise the Lord. Pagpalain tayo ng Panginoon na kung mangaral sa isang aralin. Praise God. Hango sa talatang ito, mga kapatid, na ating nabasa. Go ye and make disciples. Please be seated. God bless you. Amen. After ng resurrection ng Lord, mga kapatid, siya'y nagpakita sa kanyang mga alagad at nagturo sa loob ng 40 araw. Mababasa natin yan sa Book of Acts, chapter 1, verse 3, verse 4, patuloy. Sa loob ng 40 araw, na ang ating Panginoong Hesus ay kasama ng kanyang mga alagad. Nagturo siya doon, mga kapatid, ng mga mahalagang bagay na dapat nilang maalaman o matutunan. Ang tanong, ano ang mensahe o ang diwa na itinuro ng Panginoon sa kanyang mga alagad? Mababanaag natin, mga kapatid, sa mga bersikulo ng Biblia kung ating babasahin, ang diwa ng itinuro ng ating Panginoon. Ito ay ang pagtanggap sa banal na Espiritu, sapagkat ng mga panahon yan, hindi pa nila natatanggap ang Espiritu. At ang taglay na kapangyarihan nito, itinuro din ng Panginoon ang pag-aakay ng mga kaluluwa at sila'y gawing mga disipulo ng ating Panginoong Kristo. Then lastly, ang tungkol sa kaharian, mga kapatid ng Panginoon. So sa loob halos ng 40 araw, dito umikot ang pagtuturo, mga kapatid ng Panginoon. At bago siya umakyat sa langit, mayroon siyang ibinilin sa kaniyang mga alagad. Kung babalikan natin ang Matthew chapter 29, verse 19, ang bilin niya ito, dahil dito, magsiyahon na kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Yan, mga kapatid, ang iniutos o ibinilin ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Now, isa-isahin po natin ang versikulong ito. Sabi ng Bible, magsiyaon kayo. Yan yung unang puntos na gusto kong makita natin. Sabi ng Lord sa kanyang mga alagad, magsihayo kayo. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, parehong atas, parehong utos yung iniuutos ng Diyos sa atin. In spite of pandemic, tumataas ang presyo ng langis. Marahil ang iba sa atin ay abala sa paghahanap buhay o anumang ang mga aberya na ating kinakaharap ngayon. Remember, ang Diyos ay may utos sa atin. At ang wika nga ng Lord, humayo kayo. Hindi po tutulog o matutulog tayo. O di kaya'y hindi tayo mamamasyal lang kung saan-saan o gagala lang. No, hindi yan ang inutos ng Panginoon. O di kaya'y magsasawalang kibo na lang tayo at sasabihin natin, okay na siguro sapagkat naglilingkod naman ako sa Panginoon. Hindi po. Mayroong utos ang Panginoon sa atin. Yumaon kayo, humayo kayo, mga kapatid, sapagkat ito ang nais ng Panginoon. Ang tanong ay ito, yes, yayaon tayo. Ang tanong, kanino tayo pupunta? Kung ang iniutos ng Lord sa atin
sa mga disipulo o sa mga Kristiyano sa panahon ngayon. Inuutusan tayo ng Lord na humayo. Tanong, kanino tayo pupunta? Binibigyan din ng linaw ng Bible kung sino yaong ating mga pupuntahan. Nandito po, sa Book of Acts chapter 1 verse 8, isa-isahin natin ito. Now, pinag-aaralan natin ito sapagkat itong buwang ito, maging sa mga susunod na buwan, ang lesson natin na pinag-uusapan ay disciples of Christ. Kaya't pinag-uusapan natin ito. At naniniwala ako, napapanahon mga kapatid, ang aralin natin ito. By the way, lahat ng disipulo ni Kristo, mga kapatid, ay pumalakpak sa Panginoon. Yan. We are all disciples of Christ. Kanino pupunta itong mga mananampalataya ito? Tayo. Ganito ang sabi ng Book of Acts, chapter 1, verse 8. Kindly. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Amen. At kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem. Amen. At sa buong Judea At Samaria. At Hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. praise the Lord. Before anything else, mga kapatid, ang sabi ng Bible, bago pa ikuman ng Lord ang kanyang mga alagad na yumaon kayo, magsihayo kayo. Acts chapter 1 verse 8 says, He gave us power. Kinakailangan meron muna tayong karga. Kung baga sa cellphone, kinakailangan full charge tayo bago tayo gamitin ng Panginoon. In other words, bago tayo itulak ng Panginoon kung saan mang lugar tayo dadali ng Lord, kinakailangan may sangkap na tayo. At ito nga, mga kapatid, ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Yung word na power, but you shall receive power, ay galing sa wikang Griego na ang kahulugan ay dunamis, mga kapatid. Pakilipat si Marcel. Yan. Dunamis. Ano ang ibig sabihin ng dunamis, mga kapatid? Power like dynamo. Inherent power, strength, and ability. And then, capable to reproduce. Yan ang ibig sabihin, mga kapatid, ng dunamis. Sa English ay power. Kakayahang dumami o magpadami. This is the purpose on why God gave His Spirit to us to reproduce. Ano ang proof ng sinasabi ko, mga kapatid? Tingnan niyo po ito. Nung hindi pa po napupuspos ang mga alaga ng Espiritu Santo, mga kapatid, yes, nangangaral din sila noon ang salita ng Lord. But take note, wala silang convert na time. Inutusan sila ng Lord, magpagaling kayo, humayo kayo, ipangaral nyo ang mabuting balita. Pero kung babasahin natin yung Book of Matthew, hanggang, mga kapatid, yung John, Matthew, Mark, Luke, John, nangangaral ang mga alagad dyan, na magpapagaling sila ng mga may sakit. But listen to me, wala silang convert dyan. Yes, may mga disciples, may mga followers, but they are not converted. Sumusunod lang sila. Tama yung sinabi ni Brother Perry. Hindi lahat ng followers, mga kapatid, ay followers nga. Yung ibang sumusunod doon, kasi nakakakain sila. Kaya sumusunod sila. Yung iba naman, mga kapatid, sumusunod sa Lord, kasi usosera lang sila. Gusto lang nilang makita yung milagro at himala na ginagawa ng Lord. Pero yung conversion sa buhay nila, hindi po nangyari yun. Kaya nga, nung ang Panginoon ay mangaral ng mabigat na pangangaral, ang sabi ng Bible, naubos yung mga alagad na sumusunod sa Lord at ang natira'y 12 lang. Why? They are followers but they are not converted. Praise God. Now, nang mapuspos ang mga alagad ng Espiritu Santo, o hindi po ba, sa Book of Acts chapter 2, chapter 1, kinutya nga sila doon Pinagsabihan sila ng mga lasing sapagkat umagang-umagay nagsasalita sila ng mga bagong wika. Datapwat, tumayo ang
alagad at nagpasimulang mangaral, mga kapatid. At sa kanilang pangangaral, na-enlighten ang kaisipan ng mga taong nandoon at pagdakay nagtanong sila. Pagkatapos na mangaral ng mga alagad, ang tanong ng mga tao, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Apostol Pedro, sumagot ng iba pang mga alagad. Sabi nila, magsisi kayo, magbautismo kayo sa ngalan ni Jesucristo at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. You know what? Right then and then, naka-convert sila. 3,000 souls na baptized, mga kapatid, in Jesus' name. Never na nangyari yan sa Book of Matthew, Book of Mark, Book of Luke, at Book of John. Pero pagdating sa Book of Acts, after that they received the Spirit baptism at nangaral sila, nagkaroon ngayon ng power. What is power? Power is capable to reproduce or dunamis nga sa wikang Griego, mga kapatid. Sa pangangaral nila ay 3,000 ang na-convert. This is the proof or the evidence na ang Spirit na tinanggap nila ay talagang nag-manifest sa kanila. Ulitin ko po, power means dunamis or capable to reproduce itself. May puwersa na tila gustong tumawala sa inyo. Now, sino sa inyo, mga kapatid, yung nung mga panahon na first time niyang natanggap yung Holy Ghost, naranasan niya ito na parang merong isang puwersa o isang bagay na nasa loob niya na gustong kumawala. Naranasan ninyo yan, mga kapatid? Na after ninyong matanggap yung Holy Ghost, parang hindi kayo mapakali. Na parang mayroong bagay sa loob ninyo na hindi ninyo maipaliwanag. At nung na-share ninyo yung salita ng Diyos, saka lang kayo na-relieve, saka lang kayo, oh, praise God. Saka lang nakalma, mga kapatid, yung kaluluwa at espiritu ninyo. Mga kapatid, once na ang tao'y nakatanggap ng banal na espiritu, ulitin ko po, merong pwersa na nasa loob niya na hindi niya kayang ipaliwanag. Pero kapag nagpasimula ka ng mag-share ng mabuting balita, mag-share ng Word of God, yung pakiramdam mo ngayon, maiibsan sapagkat ang bunga ng kapangyarihan ay paghahayag ng salita ng Diyos, capable to reproduce. Kaya yung totoong nabautismo sa Espiritu ng Diyos, may resultang nangyayari. Hindi ka mapakali na hindi mo ma-share ang salita ng Panginoon. Everybody say, Amen. Nauunawaan ninyo itong sinasabi ko sapagkat naranasan ninyo yan. Na nung matanggap ninyo yung Espiritu ng Diyos, hindi kayo mapakali na hindi nyo maipahayag yung salita ng Panginoon sa iba. Teka, Pastor, sino yung pupuntahan natin? Isa-isahin natin yung Book of Acts chapter 1. Sabi po doon, pupunta kayo sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at sa uttermost part of the earth. 4 yan na pupuntahan natin, mga kapatid. Once na na-receive mo yung Holy Ghost, yung Espiritu ng Diyos, yung kapangyarihan, ikaw ay magiging buhay na saksi. Kanino? Sa Jerusalem, Judea, Samaria, at uttermost part of the earth. May mga kahulugan yon. Yung Jerusalem ay tumutukoy sa pamilya natin. Once na na-receive natin ang banal na Espiritu, magiging buhay na saksi ka. Ipatutotoo mo yung naranasan mo na pagliligtas ng Diyos sa buhay mo, sa iyong pamilya. Kaya meron kang pupuntahan. Una sa lahat, pamilya mo. Isishare mo sa kanila yung karanasang naranasan mo. Yung Espiritong natanggap mo, ibabahagi mo sa kanila. Sasabihin mo, ganito naramdaman ko. Nung makilala ko yung Panginoon, nung matanggap ko yung Kanyang Espiritu, ganito naramdaman ko. Hindi ka matatakot, mga kapatid, sabihin sa kanila yung naranasan mo. After, mga kapatid, sa Jerusalem, sa Judea, isishare mo yung Word of God na natanggap mo at yung Espiritu ng Diyos na naranasan mo sa Judea na kumakatawan sa ating mga loved ones, mga kamag-anakan, mahal sa buhay,
Maliban doon sa family circle natin, yung labas ng kaunti sa ating loved ones, kamag-anakan, isishare mo doon ang mabuting balita. Then, sa Berea, ito'y tumutukoy naman sa ating mga kaibigan. Kung ibabalita mo ngayon yung naranasan mo, yung naramdaman mo na ito, ganito kabuti ang Diyos, isishare mo na. And then right outermost part, tumutukoy sa ating mga kapitbahay, kakilala, pati nang hindi mo kakilala, isishare mo sa kanila ang mabuting balitang ito. Ulitin ko po, kapag naramdaman mo yung Espiritu ng Diyos, hindi ka mapapakali na hindi mo maibalita yung kabutihan ng Diyos. Tama po? Maliban na lang kung hindi natin naramdaman yung Espiritu ng Diyos. Pero once na naramdaman mo yung Espiritu ng Diyos, as I said, may pwersa na nasa loob mo. Hindi ka mapapakali hanggat hindi mo na ibabalita yung kabutihan ni Kristo. Sapagkat ang ibig sabihin nga ng power, capable to reproduce, manganganak ka spiritually, sapagkat hindi matatahimik yung Espiritong nasa sayo hanggat hindi ka nakapagbubunga ng isang kaluluwa na kagaya mong nangangailangan ng Kristo. Everybody say, praise the Lord. Sino pa po, pastor, ang kahayuan natin? Maliban dyan, mga kapatid, yaong iba pang mga tao na nangailangan ng salita ng Panginoon. Ito ang kahayuan natin. Ang tanong, nagawa na ba natin ito? Lahat ng nakagawa na dito, magsabing amen? Nagawa na po natin? Kung hindi pa natin nagagawa, gawin na natin. Praise God. Ay, opo, pastor, nagawa ko na yan. Pero, nagawa ko na yan noon, gayon hindi na po. Mga kapatid, huwag. Tuloy-tuloy natin itong gagawin hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. And the truth is, ang katotohanan ay ito, mga kapatid. Kahit sa panahon ng matinding pag-uusig, tuloy-tuloy pa rin ipapangaral ang salita ng Diyos. Nabasa natin yung Matthew chapter 24, verse 14. Kung babasahin natin yung itaas ng talata ng Bible, yung mga signs ng pagbabalik ng Panginoon, nandoon. Pagdating sa verse 14 ng Matthew 24, at ipapangaral ang mabuting balita sa lahat ng kinapal, at pagdakay darating ang wakas. Would you imagine? Kahit sa panahon ng sigalot, ng problema, ng kalamidad, ng pandemya, at kung ano-ano pa, mga kapatid, bago dumating ang Panginoon, ang salita ng Diyos ay maitakalat sa lahat ng tao. Ito'y hindi trabaho ng isa, trabaho ng ilan, o trabaho ng pastor, kundi lahat tayo involved sa trabaho ito. Youth, nanay, tatay, trabaho natin lahat yan. Ang ibahagi ang salita ng Diyos at iwin sila papunta, mga kapatid, kay Kristo. Ang lahat ay magsabing, trabaho mo ito. Ulitin natin, salamat sa tatlong nagsabi. Lahat ay magsabing, trabaho ko ito. Trabaho ito. Ano trabaho nyo? Ha? To win soul for Christ. Trabaho ng lahat yan, mga kapatid. Ilingan nyo po ang inyong mga mata sa loob ng ating simbahan. Ilingan nyo na. Sige po, huwag kayong mahiya. Ngayong nailinga na ninyo, sino nakita ninyo? Siya pa rin? Siya pa rin bukas? Siya pa rin sa susunod na araw? Ha? Hindi ko naman sinasabing pagsawaan ninyong titigan ang inyong mga katabi. No, mga katabi. Mahal natin yan kahit ganyan yan. Ano po? Hindi ko sinasabing wag na nating tingnan yung isa't isa. Ang sinasabi ko lang ay walang bago. May bago ba?
ilan-ilan lang, ano po? Praise the Lord. Eh, teka, Pastor, baka pag nag-winsol tayo dito mapuno tayo dito. Yan ang pinakamagandang problema. Amen. Kung magkakaroon man tayo ng problema, yan ang pinakamagandang problema. Yung mapuno tayo dito, mag-umapaw tayo ng mga mananampalataya na naglilingkod sa Diyos. Now, bakit mo sinasabi yan? Pag kumilos ka, ikilos ang Diyos. Pag kumilos tayo, kikilos ang Diyos. Believe me. Pag kumilos ang bawat isa sa atin, may kakaibang mangyayari sa iglesia. Kung babalikan natin yung Matthew 28:19, sabi ng Bible, gawing alagad ang mga bansa. Yan ang trabaho natin. Hindi lang para witnessan sila, kundi akayin sila at gawing mga disipulo ni Kristo. Noong Miyerkules, napag-aralan natin mga kapatid ang araling ito, Disciples of Christ. At nabanggit din kanina ni Brother, praise God, Perry, ang ibig sabihin ng disciple sa wikang Griego ay mathetes, mga kapatid. Hindi po ito marites. Pakilipat, Sister Sel. Sister Sel. Pakilipat. Yan. Ang disciples ay mathetes. Hindi po marites, mga kapatid. Nakaka-relate kayo? Hindi po marites. Alam niyo si Marites, meron pong kapatid, si Marisol. Yan. At itong si Marisol, may pinsan. Maripos. Maripos muna. Si Maripos. At meron pa siyang kamag-anakan. Praise God. Disciple is mathetes, a learner, pupil or student, or follower. Ito'y utos ng Panginoon, mga kapatid, to make disciple. Hindi po lingid sa ating lahat. May mga naakay na rin tayo. May mga naimbitahan na rin tayo, mga kapatid, dito sa loob ng ating panambahan. Yes, dumalo sila. 1 buwan, 2 buwan, 1 taon. Ang tanong, after a year, nasaan? Minsan nakuudlot, ano po? Hindi nagpapatuloy. Ang tanong, bakit? Bakit kaya? Ang ilan sa mga kadahilanan ay ito. Number 1, mayroon na silang church na dinadaluhan. Na-invite mo, pinagbigyan ka 1, 2, 3 beses, but right after, pakalipas ng ilang pagdalo, sasabihin sa iyo, Brad, hindi na kita mapagbibigyan. Kasi meron na talaga akong church. Reason, number 1. Number 2, mga kapatid, pinagbigyan lang ang imbitasyon mo o ng kanyang pamilya. Umatid 1, 2, 3 beses, pang-4 hindi nasasama. Kasi ang reason talaga kaya siya sumama sa iyo, pinagbigyan ka lang. Para huwag kang mapahiya. Ikatlong reason, hindi na natin na-follow up. Kaya hindi na nagbalik si Brad o si Sister kasi hindi na natin na-follow up. Ika-4, layo kasi ng simbahan nyo. Ika-4 na kadahilanan kung bakit yung mga pumupuntang mga kapatid, kaibigan, hindi na nagpatuloy. Sapagkat malayo kasi yung church nyo . Sunod, hindi nakapag-establish ng magandang relasyon sa kanya. Dumalo yung brother, dumalo yung sister, hindi tayo nakapag-establish ng magandang relasyon sa kanya. Kaya, pagdalo niya, 1, 2, pangatlo, hindi na bumalik. Hindi tayo nakapag-build ng magandang relasyon sa kanya. Then lastly, hindi kasi siya talaga tinawag ng Lord. May mga taong napadaan lang sa church. Then, hindi na nagbalik.
Now, tandaan natin itong mahalagang bagay na ito, mga kapatid. No? Sa lahat ng mga sinabi ko, pwedeng ilagay niyo muna yan sa isang tabi. Ito, tandaan natin. There are thousands of reasons why people attend the church. But there is only one reason why they stay. Ano kadahilanan? Bakit nag-stay sila? Nananatili, mga kapatid. Nakapag-build tayo ng magandang relasyon sa kanila. Kapag naramdaman nilang sila'y kapamilya, kapuso at kapatid, kahit gaano kalayo, babalik at babalik sila sa panamahang ito. Naramdaman nila, uy, at home ako sa church na ito. Kasi nakapag-build tayo ng magandang relasyon sa kanila. Kahit gaano pa katagal yung simba, tagal kasi ng simba nyo, 3 hours, 4 hours. Kahit gaano pa katagal yan, kapag nakapag-build tayo ng magandang relasyon sa kanila, babalik at babalik sila sa paglilingkod sa Diyos. Alam niyo po, yung mga unang mga kapatid na pumunta dito, ang totoo, hindi naman sila una na-amaze sa preaching, o di kaya'y na-amaze sa awitan, o di kaya'y natuwa, mga kapatid, sa palakpakan at lundagan natin. Hindi naman doon. Ang unang nilang nararamdaman o napapansin kung paano natin sila tinanggap at kung paano natin sila winelcome. Yun mahalaga sa kanila yun. Pag naramdaman nila yun, sasabihin nila, ang mga tao nito, mahal ako. Everybody say Amen. Praise God. Relationship. Pakisigaw. Relationship. Pakisigaw ng mas malakas pa. Relationship. Parang galit naman kayo. Hallelujah. Minsan, mga kapatid, hindi natin nagagawa ito. May dumalong sister. Example lang ito, ha. May dumalong sister. Minsan, tinititigan mo lang, eh. Pagpasok ng sister sa pintuan, titingnan mo lang, ulang-ulong ng pa. Pumalik ulit, mga kapatid, sa ulo. Bahala ka dyan. Bahala na yung nag-akay sa'yo. Pero hindi dapat gano'n. Dapat maramdaman ng brother o ng sister na siya'y welcome talaga sa gawain ito, mga kapatid. O, may bagong youth na umaten. Siyempre, yung youth na yan, mga kapatid, mahiyain yan. At huwag nating i-expect, mga kapatid, na lahat ng youth ay kakamayan o babatingin. Ito namang mga youth natin, kulang sa PR. Yung youth natin, kulang sa PR. Kakamayan si sister. Hindi man lang umabot talaga yung kamay, daliri lang, mga kapatid. Hindi man sumayad. At tatanungin yung sister, kumusta ka na sis? Siyempre yung sister o yung brother mahiyang sumagot. Sasabihin ka niya, sopla ka pala ito. Bahala ka dyan, bahala na yung nag-akay sa'yo. Listen, expect natin na yung mga bagong kapatid ay talagang mahiya. Pero kung maramdaman nila yung love, mga kapatid, mula kay Kristo, babalik at babalik sila sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Praise God. Pero dapat pagtiyagaan, mga kapatid, yung mga kapatid na yon na winiwin natin kay Christ. Hallelujah. Yung akay natin, mga kapatid, bigyan talaga natin ng panahon, pagkakataon. Ipag-pray, minsan kasama yung bulsa. Kung inakay ninyo, huwag niyong pauwiing gutom. Pamerintahin ninyo. Ulitin ko po. Yung inakay ninyo, huwag niyong pauwiing gutom. Pamerintahin ninyo. Ayoko na bumalik simbahan ninyo. Gutom ako. Isipin nyo, 4 na oras yung simba nyo. Tapos kung umuwi tayo, laway lang yung ininom ko. No, pamerintahin mo
naman, may fishbowl ata dyan sa labas, no? Paglabas ninyo, di ba may fishbowl? Libre mo 10 piso fishbowl, mga kapatid. Kasama talaga yun. Praise God. Meron akong inaakay noon, 1 taon kong pinagtyagaan. Sundo, hatid, sundo, hatid, umuraw, umulan, umaraw, hatid, sundo. Kasi kailangan talagang gano'n. Para kayong mga tagapag-alaga niyan ng maliit na bata. Ganun talaga mga kapatid ang pag-aakay ng Panginoon. At kung gagawin naman natin yan, tingnan nyo ito sinabi ng Bible. Daniel chapter 12, verse 3. Praise the Lord. At silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit. Amen. At silang magbabalik ng marami sa And they that turn many to righteousness, tuloy, ay parang mga bituin magpakailanman. sila'y tulad ng bituin sa kalangitan, magniningning sila. See? Kaya the more na tayo'y nakapag-aakay ng soul sa Lord, nagkakaroon tayo ng panibagong sigla, ningning star, mga kapatid, o kaluwalhatian sa harapan ng Diyos. Kaya, pagtyagaan natin yung mga kaluluwa, mag-akay tayo ng souls, mga kapatid. Praise God. Sa buwang ito at sa buwang darating pa, nawa ang maging mithiin o magkaroon tayo ng kabigatan na Lord, bigyan mo ko kahit isang maakay sa iyong paanan, Panginoon. Sapagkat, mga kapatid, may gantimpalang kaakibat kapag ginawa natin ito. Pero, kung isasawalang kipit lang natin o magsasawalang balikat lang tayo, praise God, darating na lang ang Panginoon. Wala tayong maakay ni isa. Mateo Kapitulo 9, 36 hanggang 38, sundan pa natin. Datapwat ng makita niya ang mga karamihan ay nahabag siya sa kanila sapagkat pawang nangahahapis at nangangalat na gaya ng mga tuba na walang pastor. Then, nang magkagayo sinabi niya sa kaniyang mga alagad, katotohanay ang aanihin ay marami. Datapwat kakaunti ang mga manggagawa. Then, idalangin nga ninyo sa Panginoon ang aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa. Merong hiring, mga kapatid, sa kalangitan. Wanted laborers of Christ. Sino po gustong mag-apply? Amen. Wanted, may hiring, mga kapatid. Kaunti ang manggagawa. Marami ang aanihin. Meron pong sigaw sa kalangitan. Nangangailangan ng manggagawa, mga kapatid, ang Diyos. Ano, pastor, ang magiging sahod namin? Name your price, and God will give it to you. Amen. Name your price. Even eternal life, handang ibigay sa'yo ng Panginoon. Mag-apply ka lang sa trabaho. Mga kapatid, pipila ako sa trabaho ito na inaalok ng Panginoon. Amen. Sana'y pumila tayong lahat. May trabaho tayo. Win souls for Christ. John chapter 4 verse 35, kindly. Hindi ba sinabi ninyo, may 4 na buwan pa, then, at sa kadarating ang pag-aani, narito sa inyo'y aking sinasabi ko sa inyo, sabi ng Lord. Itanong ninyo ang inyong mga mata. Itanaw ninyo ang inyong mga mata. At inyong tignan ang mga bukid. Tignan ninyo ang bukirin. Na mapuputi na upang anihin. Pwede na silang i-harvest. Mga kapatid, believe me, God will bless you financially, spiritually, if we win soul for Christ. Listen to me. Kahit hindi mo ipag-pray na, Lord, i-bless mo ako. Materially. Kahit hindi mo ipag-pray na, Lord, i-bless mo ako materially. Gumawa ka lang sa gawain ng Panginoon. Magtrabaho ka lang sa ubasan ng Panginoon. Automatic yun. I-bless ka ng Panginoon. Tingnan niyo po, ano po? Sa kumpanya, sa sanlibutan ito, kapag nagtrabaho ka, may mga benepisyong ibinibigay sa'yo. May mga benepisyo, mga kapatid. Yung iba nga lang, suwapang na mga bosses at kumpanya.
Pero yung mga mababait, mga kapatid na kumpanya, may mga benepisyong ibinibigay. Listen, kung ikaw nga nagtatrabaho sa kumpanyang ito at may mga benepisyo kang natatanggap, how much more kung sa Diyos tayo magtatrabaho? May mga benepisyo. Hindi lang spiritual na bagay ang benepisyo. Maging yung pangangailangan natin araw-araw, ipoprovide ng Diyos. Automatic yun. Sapagkat ang Diyos ay mabait, mga kapatid, sa kanyang mga trabahador o manggagawa. Imposibleng hindi ka i-bless ng Lord at ibigay ng Lord ang iyong pangangailangan. As I said, kahit hindi ka na humingi, sapagkat ang Diyos ay matuwid na Diyos. Alam ng Diyos na kailangan mo ito. Nagtatrabaho ka sa Kanya, ipoprovide naman ng Diyos yung pangangailangan mo. Ginawa mo ito sa Diyos, meron kang bonus sa Diyos kapag ginawa natin yung trabaho natin para sa Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Now, kung pakikinggan ninyo ang tinig kong ito, my advice is this: pray for soul. Be active in soul winning upang ang blessing ay dumating. Believe me, dahil tayo po'y naging abala sa gawain ng Diyos, hindi pwedeng hindi ibigay ng Lord lahat ng ating pangangailangan. Hallelujah. Unfair yun. Nagtrabaho kang masikap sa gawain ng Diyos tapos hindi pinrovide ng Lord yung pangangailangan mo. Ang Diyos ay hindi ligo. Amen. Gagawin niya kung ano ang marapat sa'yo. Kaya't simula mamaya, simula bukas, magkakaroon tayo ngayon ng pananalangin at prospect. Panginoon, isang kaluluwa lang. Ilan ang attendance natin ngayon sa ushers? Ushers, ilan tayo? 80, 70, 75? Ilan ang attendance natin ngayon? Bad number, pakicheck mo nga. Walang total. O yung nakalatag na bangko, 80 yan. Ilan yung bangko natin, mga kapatid, na wala lang upuan? Ipagpalagay natin, 70 na lang tayo. Ipagpalagay na lang natin, 70 o 75 na lang tayo ngayon. Mga kapatid, kung may isang soul tayong dadalhin, 77. Yung 77 na yun. Pagdating ng sunod na linggo, may tag-isa lang tayong dala sa Panginoon. Anong susunod na mangyayari? Isa lang. Hindi dalawa, hindi tatlo. Isang soul lang. One soul for Christ. Praise God. Ito yung magandang problema, Brother Roland. Mag-iisip kagad tayo, Lord, sige na, i-bless mo na kami ng mas malaking simbahan para dito sa another 77 na mga kaluluwa na maglilingkod sa iyo. Lahat ng tutugon sa panawagan ng Diyos, magsabing Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Bakit ko binibigyan din yun, mga kapatid? Sapagkat minsan hindi natin inaakala yung isang soul, yung isang kaluluwa na dinala natin sa paanan ng Diyos. Hindi natin alam. Baka meron palang may malaking misyon na nakaatang sa kanyang balikat. Magbibigay ako ng halimbawa. Ito, isang kaluluwa ito. Marcos 2:14 hanggang 15. Let's read. At sa kaniyang Sa pagdaraan kanyang pagdaraan, ay nakita niya si Levi, nakita niya si Levi. anak ni Alfeo. Sino si Levi sa Bible? Nakita niya si Levi. Ang Lord, nakita niya si Levi na anak ni Alfeo. Sino si Levi sa Bible? Sa 12 disciple? Matthew. Nakita ng Lord si Mateo. Ano si Mateo? Maniningil ng buwis. Sa bagong tipan, sa Bible, kapag ikaw ay maniningil ng buwis, isa ka sa pinakamakasalanan tao, mga kapatid ng panahon niyon. Nakita ng Lord si Levi, then, Nung nakaupo sa paningilan ng buwis, at sinabi niya sa kaniya, sumunod ka sa akin. sabi niya kay Matthew, sumunod ka sa akin. At tumindig, at sumunod sa kanya si Levi o si Matthew. 15. At nangyari na siya nakaupo sa pagkain ng kaniyang bahay, At
ay maraming maniningil ng buwis at mga makasalanang nagsiubok kasalo ni Jesus at ng kaniyang mga alagad, Then, sapagkat sila'y marami at sila'y nagsisunod sa kaniya. maraming convert si Lord na mga maniningil ng buwis. Isang makasalanang Mateo lang ang dinala niya sa Lord. Itong Mateo ito may influence sa kanyang kapwa maniningil ng buwis. At yaong ibang mga maniningil ng buwis na siguro yung mas masama pa kay Mateo, sumunod din kay Kristo. Yung soul na dadalhin mo, yung soul na akayin mo, sino magsasabi? Mas marami pang masasamang tao ang dadalhin niya sa paanan ng Panginoon. See? Another thing. Sa Book of John, chapter 4, 13 to 15, patuloy, kindly. Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Ang bawat, bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. then, Datapwat ang sino mang uminom ng tubig na sa kaniya ay aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kaniya ay aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. 15. Sinabi sa kaniya ng babae, Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito upang ako'y huwag mauhaw, hindi ko marituman sa ganito kalayo upang umigil Alam natin yung istorya na yan. Si Kristo, kinausap niya yung Samaritanang babae. Yung mga alagad ni Kristo, pumunta sa bayan, iniwan ang Lord, sapagkat bibili sila ng tinapay upang makain. Nakipag-usap si Kristo doon sa Samaritanang babae. Ang sabi mga kapatid ng Panginoon sa babae, bigyan mo ako ng tubig na mainom. Sumagot yung babae, teka muna, bakit humihingi ka sa akin ng tubig? Ikaw ay Hudyo, ako ay Samaritana. Wala tayong dealing sa isa't isa. Sapagkat ang tingin ng mga Hudyo sa mga Samaritano at mga Hintil ay aso at baboy. Sabi ng babae, hindi tayo pwedeng mag-usap. Bawal sa inyo. Bawal sa reliyon ninyo. Sabi mga kapatid ng Panginoon, kung alam mo lang kung sino ang humihingi sa iyo ng tubig, magmamadali kang bigyan siya. Sumagot yung babae, wala kang pansalok dito sa balong malalim tapos magbibigay ka pa ng tubig. Sumagot si Kristo, yung tubig na ibibigay ko, kapag nainom mo, hindi ka na muli mauwaw. Nung marinig ng babae yon, nagkaroon mga kapatid ng spark sa kanyang isipan. Batay ka muna, mukhang masarap yan, tubig mo na yan. Bigyan mo nga ako ng tubig na yan upang hindi na ako muling pumahito. Sumalok at umigib ng tubig. Tingnan niyo po, no? Sa pag-uusap ng babae at ng ating Panginoon Kristo, may nabuong relasyon. Nakapag-build si Kristo ng magandang ugnayan sa babaeng ito. Ang totoo'y kinatatagpo ni Kristo yung needs, yung pangangailangan ng babae, spiritual. Verse 16, kindly. Sinabi sa kaniya ni Jesus, humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at bumarito ka. Sabi ni Kristo, o sige, bibigyan kita ng tubig kung yan ang nais mo. Pero umuwi ka na muna. Tawagin mo ang iyong asawa. 17. Sumagot ang babae Sumagot ang babae. at sinabi sa kaniya, wala akong asawa. Sabi ng babae, wala akong asawa. Why? Sinabi sa kanya ni Jesus, mabuti ang pagkasabi mo. Wala kang asawa. Alam niyo po, mga kapatid, nang sumagot ang babae na wala akong asawa, yun ay pagpapakita ng kanyang pagsisisi. A confession of her sin. Bakit ko nasabi yun, mga kapatid? Tingnan natin yung verse 18. Sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa, Ang totoo, nakalima ka na. Sabi ni Kristo. at ang nasa iyo ngayon At ay ang hindi kasama mo asawa. ngayon ay hindi mo asawa. Nakalima na siya at meron siyang kinakasama ngayon. Ang sabi po ng babae, wala akong asawa. What does it mean? Nakalima na siya at ngayon may bago siyang asawa. Pero ang kanyang confession sa harapan ng Lord,
wala akong asawa. Kalunos-lunos ang kalalagayan ng babae. Pero tingnan niyo po, kapag ang tao nakipag-usap sa Lord, may nabubuksan, mga kapatid, sa kaloob-looban niya. At yun, mga kapatid, ang paraan ng Diyos para i-meet niya ang kailangan niya. Sinabi mo, sabi ni Kristo, ang katotohanan na wala kang asawa. Now, itong babaeng ito, naniwala sa Panginoong Hesus. Kung itutuloy natin yung pagbabasa, sabi ng babae, lahat ng mga sinabi mo na yan, yan ang palatandaan na sasabihin ng Misaya. Kasi po, pagdating sa verse 23, verse 24, sabi mga kapatid ni Kristo, dumarating ang oras at ngayon nga, na ang mga tunay na mga mananamba sa Diyos ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ang Diyos ay Espiritu at dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Nung marinig ito ng babae, sabi ng Samaritan, yung mga sinasabi mo na yan, yan ang mimikain ng Misaya. Sumagot si Kristo pagdating sa verse 26, or rather verse 26. Sabi ni Kristo, ako na nagsasabi sa inyo ay siya nga. Nireveal ni Kristo yung kaniyang sarili doon sa babae, kung sino talaga siya. Eto na po, pagdating sa verse 28, nanampalataya na yung babae, tinawag niya yung kanyang asawa, and you know what? Hindi lang asawa niya tinawag niya, pati yung mga kaibigan niya at mga kakilala niya. Tingnan natin yung 28, tuloy po natin. Praise God. Sa gayoy iniwan ng babae ang kanyang banga. Iniwan ng babae yung kanyang banga na buhat-buhat at napasabayan at sinabi pumunta sa bayan at sinabi niya, mga kapatid, sa kanyang mga kababayan, then, magsiparito kayo, tingnan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. then, Mangyayari kayang ito ang Kristo? ito na kaya yung Kristo na hinihintay natin? Isang babae, nahayagan ni Kristo ng kanyang salita. Umuwi, pinabalita. Ito na yung Kristo na matagal nating hinihintay. Sino ang magsasabi na itong babaeng ito, aakayin niya yung buong bayan sa bayan? Yung isang soul na aakayin mo sa Lord, sino ang magsasabi na baka isang barangay ang akayin niyan at dalhin niyan sa Panginoon? Tingnan niyo yung next verse. Nagsilabas sila sa bayan. Lumabas sila sa bayan at nagsiparoon sa kaniya. at pumaroon sa Panginoong Hesukristo. Samantala ay pinamamanig sa kaniya ng mga alagad na nagsasabi, Rabi, kumain ka. Then, 39, tanong tayo, Madaling Jim. At marami sa mga Samaritano Marami sa mga Samaritano sa bayang yaon sa bayang Yaon. ang sa kaniya nagsisampalataya Dahil sa salita ng babae. Maraming naniwala sa sinabi ng babae. Hinayagan ni Kristo yung isang babae. Yung isang babae, ipinahayag niya naman yung salita ni Kristo sa kaniyang mga kaibigan, sa kaniyang mga taga-kabaryo, sa kanyang mga kababayan. Nung sinabi niya ito, sumampalataya sila sa babae. Then, Na nagpatotoo, at sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. then, Kaya nang sa kaniya'y dating ang mga Samaritano ay sa kaniya'y pinamamanig nila na matira sa kanila. At sila'y natira roong 2 araw. 41. At lalo pang marami ang nagsisampalataya sa Kanya dahil sa Kaniyang salita. Isang babae na ang nawitnisan ni Kristo. At itong isang babae ito'y umuwi, pinamalita sa kanyang kababaryo, kabarangay, kakilala, kaibigan. Alam niyo po kung ilan ang convert ni Kristo? Tingnan natin yung 42. Sinabi nila sa babae, ngayon nagsisisampalataya Ngayon, kami, nananampalataya kami. hindi dahil sa iyong Hindi dahil pananalita, sa sinabi mo lang, sapagkat kami rin ang nakarinig narinig na namin
at nalalaman namin ito nga ang tagapagligtas ng sanglibutan. Would you imagine? Isa lang yun. Sino ang magsasabi na yung aakayin mong bagay normal ay mag-aakay ng isang barangay? Isa lang. Isa lang yun. Sino magsasabi na yung wiwitnessan mo ng salita ng Diyos, uuwi at pag-uwi, sasabihin niya sa kanyang pamilya, Tay, may nag-share sa akin ng mabuting balita. Siguro ito yung matagal na natin hinihintay. O sino ang magsasabi na yung babahaginan mo ng salita ng Diyos, yung kanyang ina, yung kanyang ama, dahil pala. At nung mapakinggan yung sinabi mo, umuwi at nanampalataya. See? Isang soul lang, diba? Isang soul lang. Yung isang kaluluwa na yan, hallelujah, mayroon niyang dalang pagpapal. Marahil, hindi lang natin mga kapatid nakikita pa ang tunay na larawan nito. Pero gaya ng istorya ng Bible, isang Mateo, ang tinawag ng Panginoon at sumunod sa Panginoon ang maraming publikan o maniligil ng buwis. Isang babaeng Samaritan ang nawitnisan ng Lord. Pero pagkatapos nito, isang bayan ang nakakilala, nakapakinig ng salita ng Diyos at nanampalataya at sinabi nila, ito na nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Mga kapatid, young people, mga nanay, mga tatay, may trabaho to share His Word. Alam niyo po, pag ginawa ninyo ito, ma-amaze kayo. Ganito pala kumilos ang Lord. Ganito pala. Kayo na-convert kayo. May nagtyaga sa inyo. May nagtyaga sa inyo. May nagbalik-balik sa bahay ninyo. Kinulit-kulit kayo. May nagtyaga sa inyo. Salamat doon sa taong nagtyaga sa atin. Ngayon, nandito tayo. Nakakilala tayo sa Diyos. Hindi ba natin pwedeng ibalik yan sa ibang kaluluwa kung paano ginawa sa atin? Hindi ba natin pwedeng gawin yan sa ibang kaluluwa? Akayin din naman natin sila sa paanan ng Panginoon. Ulitin ko po, maa-amaze kayo. Aamaw ang pagpapala sa buhay ninyo. Kung tatrabaho tayo sa umasan ng Panginoon. Do you want to see the hands of God move? Move first, and you will see the wonderful works of God in your life. Hallelujah. Shall we all stand? Mga kapatid,